na mayroon daw pong isang di umano ay religious sector na nagkakaso daw po ng malakihang rally. Actually, parang 3 araw na rally ata yon, mga kababayan, na kung saan ang target po ay patalsikin si PBBM. BBM resign, yung parang tema, di umano, noong ikinakasang protesta ng isang religious group, mga kababayan. At etong pong rally po na isasagawa nila ay pabor daw, di umano, dito po kay Sara Duterte. So ngayon, yung mga kumakalat na balitang yan, mga kababayan, na di umano'y may isang religious group na nagkakasa ng malakihang rally for BBM resign, bigla pong kinumpirma, mga kababayan, ni tawag dito, ni Harry Roque. Ito yung sinasabi niya. Ito po kay Harry Roque nang galing Kay Harry Roque nang galing po yan, hindi po yan sa atin. Gagawan lamang po ng natin ng reaction video. Lagi ko naman sinasabi, mga kababayan, ito bilang pagrespeto sa lahat ng mga religious o mga bumubuong religious dito po sa ating bansa. Dapat po kasi inihiwalay ang politika sa pananampalataya sa religious, mga kababayan. So ngayon, bilang pagrespeto, dito naman sa ating channel, alam nyo naman, pinipilit nating ihiwalay yung religious sa politika. Kaso nga lang, hindi po may iwasan, lalo na kung ang isang religious ay nakikialam sa takbo ng politika. Ano po dito po sa ating bansa. So ngayon, eto, pakinggan po natin itong sinasabi ni Harry Roque. So pag-usapan po natin. Kasi sabi po dito, kumpirmado ang rally ng INC sa November 16 at 17. Heto na ba ang katapusan ng Marcos administration? O yan po yung sabi ni Roque. Ituloy natin. Nakakuha na tayo ng kumpirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang nag-attend. At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Bagamat yan po ay mahaba, makitid po, hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At talaga naman pong dapat matapos na, doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala. Ngayon, mga kababayan, yung pinupunto dito ni Harry Roque, para maliwanag lamang po sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga kababayan po nating, yung mga kapatid natin dyan sa Iglesia po ni Cristo. Ang sinasabi po kasi dito ni Harry Roque, parang pinapalabas po niya dito, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang purpose po ng rally ninyo ay para tapusin yung administrasyon ni PBBM. Ibig sabihin, kung yan yung agenda po ng rally po ninyo, BBM resign yan. Diba, mga kababayan? BBM resign yan at hindi po yan patungkol sa pananampalataya po o pananalangin. Diba, kasi ang alam ko, mga kababayan, kapag ka nagtitipon-tipon kasi yung isang religious group, lagi pong dapat para sa pangkapayapaan. Hindi po sa pagpapatalsik ng isang pangulo na nakaupo at nagtatrabaho ng maayos. So ibig sabihin, kung totoo man po ang sinasabi dito ni Harry Roque, ang agenda po ng rally po ninyo para patalsikin ang presidente at para iupo ang vice president. Ganun po ba? So ibig sabihin, rally to para sa mga Duterte. At rally ito laban sa administrasyon ni PBBM. Kung totoo man ang sinasabi ni Roque dito, ituloy pa natin. Wala na ang Marcos administration. Maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa ang kahit sino sa piso. Bakit po? Kasi nga po lumalabas na napakahina na ng ating ekonomiya dahil nga po sa 2 bagay, sa korupsyon na lantaran at pangalawa, dun sa masamang pangrelasyon na panglabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng trading partner ng buong daigdig ngayon, ang bansang China. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon at ang resulta. Actually, mga kababayan, nga to hindi po to 16-17. Sa totoo lamang po, mga kababayan, yan po ay 15, 16, 17. 3 days po yan, mga kababayan, base po sa pagkakaalam po natin. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Resulta po ng mas mahinang peso, lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan,
pangunahin na dyan ay gasolina, ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil Ah, nawawalan po ng balor ang piso. Mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. No? At siyempre, lahat naman po. o kaya po doon sa mga nanonood na mga kapatid po natin dyan sa Iglesia ni Cristo na sumusuporta po sa atin, huwag naman po sana kayo magagalit. Ano po kung sinasabi po natin dito yung mga ganitong klase ng bagay kasi unang-una po, ganito po yung pagpapakalat ng balita ni Harry Roque na sinasabi niya dito na kumpirmado daw ang rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa 16-17 pa nga yung sabi niya pero ang pagkakaalam ko 15, 16, 17 po yan. At sinasabi pa dito na heto na nga ba daw ang katapusan ng administrasyon ni PBBM. So ibig sabihin, kung yan po yung sinasabi dito ni Harry Roque, ang purpose pala ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, BBM resign. Patalsikin si PBBM at iupo si Sara Duterte dahil alam naman po natin na kapag napatalsik po nila sa pwesto si PBBM, automatic ang successor po niyan ay yung vice presidente. Mga kababayan, ano po, ituloy pa po natin. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain meron talagang kalagap for transportation. No? O yan, sabi nga dito, kanina may kausap ako na INC at confirm, gusto daw nila iupo si Sara. Ano na lang mangyayari sa bansa natin pag si Sara Duterte ang naging presidente? May magagawa po ba si Sara Duterte pag siya ang naging presidente? Sobrang nakakahiya mga kababayan ng Pilipinas pagka ganun. Now, bukod pa po dyan, all-time low na po ang ating stock market. We have the worst performing stock market in the world. Ibig sabihin po, yan ay nagpapatunay din na wala na rin kumpiyansa yung mga nangangalakal, yung mga nag-invest, mga nagbibigay ng kapital sa Pilipinas. At hindi na natin kinukonsider na magandang investment opportunity in Pilipinas dahil we have the worst performing stock market on earth ngayon, no? At bukod pa dyan, ayan nga po, no? Kinakailangan ng ano din tong si Roque, mga kababayan Musnoy din tong si Roque. Alam nyo kung bakit? Alam naman natin mga kababayan na kunyari naawa-awa siya dyan kasi nga lumaki na yung palitan ng dolyares. Alam naman natin na kapag lumalaki yung palitan ng dolyares, tuwan-tuwa si Roque. Kasi mga kababayan, malaki yung sasahurin niya sa kanyang mga social media account. Alam naman natin mga kababayan na ganyan yan. Ano po, kapag lumalaki, minsan nga hinahangad pa ng isang social media influencer na lumaki ang palitan ng dolyares at umabot mga kababayan ng 60 kung maaari. At tuwan-tuwa nga mga kababayan ng mga influencer kapag kaganyan kasi nga malaki po yung magiging sahod po nila. Ito yung si Roque mga kababayan, kunyari naaawa sa Pilipino. Kunyari mga kababayan sinasabi na wala ng basis yung peso dahil nga mahina na yung ekonomiya ng Pilipinas. Pero alam naman natin na kapag malaki ang palitan, masaya. Etong si Harry Roque, pambihira naman. Baguhin ang ating mga growth targets. Binaba na po ng growth targets ng administrasyon ng ating paglago ng ating ekonomiya itong taon ito at sigurado sa mga susunod na taon ay ibababa pa rin yan. Ibig sabihin, titindi pa po ang nagaganap ngayon ng pagkagutom sa ating bansa at ngayon, isa sa 2 Pilipino ang gutom. No? So, yan po ang mga kadahilan kung bakit talagang kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maaantay pa ang 2028. Sa totoo lang naman mga kababayan, ang alam niya para sa akin in my personal opinion, ang tao magugutom ka lang kapag katamad ka. Kapag katamad ka at hindi ka marunong maghanap buhay, magtrabaho, magugutom ka talaga. Kapag ka umaasa ka sa iba, umaasa ka sa hingi, at umaasa ka sa mga kapamilya mo na nagbabanat ng buto. Pero kung ikaw magtatrabaho ka, magsusumikap ka, at hindi ka puro reklamo, siguro yung tinutukoy niya ng mga nagugutom dito, yung mga didishet na iba. Kasi nga, maghapon ang nakapokus mga kababayan sa kanilang keyboard, kakabash kay PBBM. Nakalimutan na nilang magtrabaho. Para sa akin, magugutom ka lang naman kung tamad ka Diba? Kung tamad ka at asa ka sa iba, magugutom ka talaga. Pero kung masipag ka naman, malabo kang magutom. Ulitin ko po hindi rin po pwede na mag-election tayo sa 2028 na nakaupo pa ang Ma'am Marcos. Sigurado po ako. Sabi nga dito ni Mamilin Chavez Tamore, ang Japan sadsad, ang yen pero walang umaangal, ikaw lang akla. Kaya nga po di ba?
Dati ang palitan ng isang lapad, magkano mga kababayan, mataas. Ang naabutan ko parang 6,000 pa. Pero ngayon mga kababayan, parang nasa 3,000 na lang mahigit. Pero hindi nagrereklamo yung mga kababayan pa, yung mga tao na nakatira sa Japan. Bagkos ang iniisip po nila magtrabaho na magtrabaho. Samantalang itong si Harry Roque, wala ka naman sa Pinas at nagtatago ka dyan sa dahig, ikaw pa may ganang magreklamo. Yung mga taga Pinas nga, hindi nagrereklamo. Yung mga taga dito nga, hindi nagrereklamo. Pero ikaw na naandyan dyan sa ibang bansa at nagtatago at isa sa dahilan kung bakit naghihirap ngayon ang Pilipinas dahil sa pinaggagawa nyo nung panahon na kayong nasa administrasyon, ikaw pa may ganang magreklamo ngayon. Nakakahiya naman sa iyo, Harry Roque. Umuwi ka na kasi sa Pinas. Hindi, para sa akin mga kababayan na, umuwi siya ng Pinas at dito siya magreklamo para makita niya yung mga pinagsasasabi po niya. Ang mga Marcos, dahil hawak nila mga makina na magbibilang ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara kung sila pa rin ang nakaupo sa 2028. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na, not tomorrow. Hindi totoo yan mga kababayan. Alam nyo, ito para sa akin kung si Sara Duterte gusto ng tao, mananalo yan sa 2028. Kung si Sara Duterte gusto ng mamamayang Pilipino na maging presidente, mananalo po yan. Ngayon, kita nyo yung sinasabi dito ni Roque kailangan na daw may upo si Sara Duterte at wag nang hintayin ang 2028. Ibig sabihin, ang purpose talaga ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay para iuupo si Sara Duterte sa pagka-presidente at patalsikin si PBBM. Ayon po kay Roque yan. Yan po yung sabi hindi na daw kayang hintayin pa yung 2028. Or not in 2028. Dahil baka nga po, wala na tayong kinabukasan na pinag-uusapan. Nako? Kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sasabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababangkarote, di umano, ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin, no? Anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China. Positive daw po. Positive na ba yung rally ng INC? Yan daw po mga kababayan, base po sa pagkakaalam po natin. Di umano. Napagmitingan na daw po yan mga kababayan. At yan po ay ikakasa ng 15, 16, 17. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, kung may mga kapatid po tayo sa Iglesia ni Cristo na nanonood po dito. Uulitin ko mga kababayan malaki po ang pagrespeto po natin sa lahat ng mga religious dito po sa ating bansa. At kabilang na po dyan ang Iglesia po ni Cristo. So ngayon mga kababayan, ito ba ay ito-tolerate ng INC na ganito po ang sinasabi ni Harry Roque? Ang purpose ng rally ninyo ay para patalsikin ang presidente na nagtatrabaho at iuupo yung vice-presidente na hindi nagtatrabaho? Okay lang kayo? Hindi, tayo, nagtatanong lang tayo mga kababayan okay pa po ba kayo? Papatalsikin nyo yung nagtatrabaho at iuupo nyo yung hindi nagtatrabaho, tumatakas tuwing may sakuna dito sa Pilipinas at nangingibang bansa para mag-travel-travel at magpasarap sa buhay? Sa panahon na pati ang Amerika nakikipagkaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, re-resbakan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng mga Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China kung ito ay lulusob sa Taiwan. Hindi naman niya nalalaman na nag-iigi na yung relasyon ng dalawa at naiiwan na tayo sa kangkungan dahil nabawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. So, kasi biruin nyo mga kababayan, ito yan Kita nyo ba yung nung nakipagkamay ito pong si PBBM kay Xi Jinping? Yan po ay isang patunay mga kababayan na kahit pasabihin na kalaban po natin yan sa teritoryo o karibal natin yan sa teritoryo, makikita nyo yung pagiging friendly to all ng presidente mga kababayan. Kasi maliwanag naman po talaga ang mandato ni PBBM. Friendly to own, enemy to none. Pakitama na lamang po ko kakaibiganin lahat yan at wala tayong dapat nakaaway. Kaya lang naman kasi mga kababayan gumugulo. Lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Kasi nga yung mga DD-set sinasabi sa taong bayan na ang gustong mangyari ni PBBM, makipaggera, kalabanin ng China. Maliwanag na si PBBM pa lumapit kay Xi Jinping para makipagkamay. Diba? Kahit ginagawa ng iba't ibang issue
at kung ano-ano pa man mga kababayan na kalokohan nitong mga DD mga kababayan, yung istorya na ginawa ni yung istorya ng pagkamay ni PBBM kay Xi Jinping, maliwanag naman po dun sa video na lumapit si PBBM at ipinakita yung pagiging isang Pilipino mga kababayan. Nakipagkamay at yun ay simbolo na talagang palakaibigan mga kababayan ang presidente po natin at tayo niya makipag-away. Nung tutulong sa atin, wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Ang Diba? tanong, ito bang rally ng iglesia sapat na beto para tanggalin si Marcos Jr.? Well, unang-una po ang panawagan po laban sa korupsyon, yan po ay magkakaroon ng pinakamalaking rally sa Atlanta. Hindi ko po alam kung mapapantayan ng ating mga kababayan yung rally ng iglesia na tinawag para sa November 16 and 17. Siguro kakayanin naman po yan. Kung 1.4 yung nag-attend ng huling INC rally, siguro naman kayang-kaya ng ating mga kababayan ngayon na mag-organize ng 2 hanggang 3 milyong mga rallyista sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at Pilipinas, no? Kung ang pag-uusapan ay protesta nga laban sa malawakang korupsyon. So wala naman pong kaduda-duda na kaya naman po yan malabisan pa. Ang tanong, tama na ba? Nandyan na ba lahat ng mga ingredients para mapalitan si Marcos? Tingnan natin isa-isa. At ito naman ay babatay natin. Yan. Yung galit ng taong bayan, tingin ko, mas matindi pa ngayon ang galit ng taong bayan sa korupsyon kesa nung panahon na sinuka si Marcos Sr. No? Kasi nung Marcos Sr., limitado ang nalalaman ng taong bayan. Kasi ang meron lang tayo noon, dahil nga wala tayong malayang pamamahayag, yung mga tinatawag natin mosquito press. Pero ngayon, lantad na ang korupsyon, kung gano'ng katindi ito dahil nga sa internet. No? So ikaw ay talagang taga-planet Mars kung hindi mo pa alam kung bakit nagagalit ang tao ngayon sa tindi ng korupsyon ng Pilipinas. No? So tingin ko, katumbas na yan. Makalawa, yung kahirapan ng tao. Kung maalala nyo po, yung napatay si Ninoy Aquino, nagkaroon din ng krisis pinansyal sa Pilipinas kasi nga po na-devalue rin ang peso, nawalan din ng balor ang peso. Gaya ng nawawalan ng balor ngayon ng peso, no? Kasi gaya na aking sinabi kanina, no? Kapag nawalan ng Ayan, sabi dito ni Ma'am Janelle. Sabi ni Pebbles may mga suicide bombers daw na ipapakalat at isisisi ulit sa admin. O ito, para po dun sa mga kababayang Pilipino po natin pag may mga nagpasabog dyan, wag niyong isisisi sa administrasyon yan. Kasi unang-una, maliwanag naman yung sinabi ni Pebbles Kunanan, ni Pebbles Talakera na may mga ipapakalat daw po dyan at isisisi sa administrasyon ni PBBM. Ano po ngayon mga kababayan, ay shoutout kay Best Ninyo Barsaga. Shoutout kay Ninyo Barsaga. Shoutout sa iyo, shoutout. Ang balor ng peso, nagiging mahal lahat ng inaangkat natin at unfortunately, lahat ng kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, inaangkat pa rin natin. So nagiging mas mahal yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So tingin ko yung kahirapan, mas matindi pa nga. Ngayon nga, nami-measure na natin kung ilan yung naghihirap. Ngayon, kalahati ng Pilipino naghihirap. Pero hindi ako magtataka kung mas matindi na ngayon ang figura kasi hindi naman umunlad ang ating ekonomiya. Talagang went from bad to worse. So sa tinding ko, mas matindi pa rin ang ating kahirapan. Alam niyo, sa totoo lang naman mga kababayan, kung tutusin okay na ang Pilipinas nung panahon ng Marcos era. Marcos Sr., isang pinakamalaking pagkakamali nga daw po sa kasaysayan, yung nangyaring EDSA 1. Kasi biruin nyo ang daming nawala sa Pilipinas. Yung pagawaan natin ng bakal, pinakamalaki nating pagawaan ng bakal nawala. Yung mga dapat ay sa mamamayang Pilipino na papunta sa mga private sector mga kababayan. Kita nyo kung paano unti-unting bumagsak at nabaon sa utang ang Pilipinas buhat nung napatalsik yung matandang Marcos mga kababayan. Kaya isang pinakamalaking pagkakamali nga daw po yun sa kasaysayan. Sana ang Pilipinas na ang isa sa pinakamaunlad na bansa kung hindi po nangyari yung EDSA 1. Kaya po doon sa mga kababayang Pilipino po natin na lalo na
yung mga nagbabalak na makiisa, sumama sa rally para patalsikin ng presidente, sana isipin nyo ng maraming beses, wala at wala pa rin po mababago kahit patalsikin nyo si PBBM. Bagkus, babagsak lang ng babagsak lalo ang Pilipinas pag napasa kamay po yan ng mga gahaman sa kapangyarihan na katulad nitong gusto po nilang iupo. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Ang pangatlo is, alam naman natin na hindi talaga mapupwersang magbitiw sa pwesto ang mga presidente kung nandyan pa rin ang suporta ng hukbong sandatahan. So yan ang wala akong alam. Kasi unfortunately, ako'y nasa Netherlands. Hindi ko alam kung anong pulso ng mga militar. Pero mga militar naman ay kabahagian ng lipunan ng Pilipinas. Kung nararamdaman ng ordinaryong pamilya ang hirap ng buhay, I'm sure nararamdaman din yan ng ating mga kasundaluhan. Bagamat ngayon kasi nga, dinoble ni Tatay Digong ang kanilang mga sahod, so mas hindi nila nararamdaman yung kahirapan dahil mas malaki ngayon ang sahod nila. Hindi naman kasi lahat isipin nyo mga kababayan nung dinoble ni Digong mga kababayan yung sahod ng ating mga kasundaluhan, mga kapulisan, hindi naman po kasi lahat ng kababayang Pilipino po natin sundalo at hindi naman po lahat ng mga kababayang Pilipino po natin mga kapulisan. So ibig sabihin, talagang lang ang tawag dito. Oo, napataas nga yung sahod pero hindi naman totally lahat nakinabang. At saka kung matatandaan nyo nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami po talaga tayo mga kababayang Pilipino na talaga lalo na nung panahon ng pandemic na talagang sobrang naghirap. Marami mga negosyo nagsara, marami mga negosyo mga kababayan ang naapektuhan. At marami mga kababayang Pilipino po natin ang talagang naghirap ng sobra nung panahon na ninanakaw nila yung pera ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng Pharmalim. May nagawa ba doon si Digong? Yung mga sangkot ba doon, napapanagot ba niya? Di ba hindi naman mga kababayan? Kaya nga para sa akin, paano nila nasisikmura, lalo na nitong mga taong ito, nitong sinaroking ito, na patalsikin ng presidente na nagsiwalat ng matinding korupsyon na nangyayari. Dito sa ating gobyerno mga kababayan na nagsimula pa nung panahon ni Digong. Diba mga kababayan? At nung panahon ng mga nagdaang presidente na naging talamak sa panahon ni Digong. Diba? So ngayon, paano nila nasisikmura na patalsikin yung presidente na nagsiwalat ng matinding korupsyon? Kaya nabunyag itong maanumalyang flood control na ito at nalaman ng taong bayan. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Mantakin nyo, siguro ngayon, nag-80 na mga kasundaluhan. Kaya medyo hindi nila nararamdaman. Pero habang nawawalan ng balurang peso, talaga namang lumiliit din ang purchasing power ng mga kasundaluhan. So ramdam na ramdam din nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan ng buhay. Now, ang problema din ay meron ba rin mga opisyales sa ating hukbong sandatahan na magpapakabayani gaya ng ginawa ni Fidel Ramos at ni JPE. Sa ngayon, tingin ko malabo yan. Dahil ang Browner at ang Gibot Teodoro talaga naman pong walang pinapakitang kabayanihan sa ngayon. No? Ang kanilang pinapakita ay yung walang batid na suporta dito sa administrasyon ng palpak. Itong ang si Gibot Teodoro, doon sa ASEAN Summit, nagmalaki pa na hindi raw niya kinausap ang kanyang counterpart na Minister of National Defense ng China dahil masasama daw ang ginagawa ng China. Hello? Lahat ng tao... yan! Halatang defender, mga kababayan. Diba? Halatang defender ng China. Pinagtatanggol na ha. So nga makipagkaibigan na sa China, lalong-lalo na si Marcos Jr. na nagpumilit pa na kamayan si President Xi na labag sa protocol. Tapos ikaw na isang kalihim lamang ng isang presidente na nagsumikap na talagang pinagsiksika ng sarili para batiin si President Xi. Ikaw pa magsasabing hindi mo papansin ang mga Chinese counterpart mo. Di ba mali yun? Ay nako, hindi ko maintindihan. Pero yun nga. Hindi kasi maintindihan mga kababayan na rin. Okay, wait lang kasi di ba lumapit yung nasan ba yung sinabi ni Coach dito? Sabi mga kababayan dito, si President Bongbong Marcos walang takot na nilapitan si President Xi Jinping para makipagkamay. Hindi lang yan napansin pa niya yung security ni Xi Jinping at nagbiro pa nga na susuntukin siya nito.
Sabi pa dito, syempre, hindi naman may iwasan na hindi daw matuwa sina Xi Jinping at Li Qiang sa pagiging casual ni PBBM. Sino ba naman kasing diktador ang gustong lapitan ng basta-basta? Si Xi Jinping is a dictator at bihirang-bihira kang makakakita ng sino mang leader na lalapit sa kanya ng ganon ka-casual. Kaya ang ginawa ni PBBM, ipinakita niya na hindi niya inaatrasan ang isang bule at isang diktador, mga kababayan. So parang ganito lang 'yan. Kung makikita ninyo, 'di ba, si Basti Duterte, mga kababayan, kung ano-ano ang pinagsasasabi kay PBBM. Pero kita nyo ba nung nakaharap si PBBM? Nakangiti lang ang presidente. Katabi pa si Basti Duterte. May nasabi ba? May nagawa ba si Basti Duterte? Wala. Diba tiklop? So ngayon, dito natin nakikita kung gaano katapang, mga kababayan, at kalakas ang loob ng presidente po natin. Kahit pasabihin na diktadorya na, o leader na diktadoryan, o kahit pasabihin na yan ay kalaban natin sa teritoryo, gustong ipakita ni PBBM yung pagiging palakaibigan. Ano po ng isang Pinoy. Di ba, mga kababayan? Kaya nga naglakas loob siya, nalapitan etong si Xi Jinping at kamayan. Alam naman natin talaga, mga kababayan, na diktador ito pong si Xi Jinping. So sabi pa dito, ito ang malaking kaibahan sa weak leader na si Rodrigo Duterte. Kung si Rodrigo Duterte noon ay sinasabi, mga kababayan, yung salitang I love Xi or I love Xi Jinping at I need China more than anyone, si President Bongbong Marcos naman, buong tapang na ipinagtatanggol ang Pilipinas at ipinapakita ang ating dignidad sa harap ng mundo. Ika nga ni PBBM, we are a friend to all and enemy to none. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kababayan, na ang gusto mangyari ng presidente, kaibiganin lahat at wala tayong kaaway, syempre. So ngayon, kita nyo naman yung pagkakaiba ni Digong na weak leader at ni PBBM na sinasabihan ni Digong ng weak leader. Diba? Si PBBM kayang ipagsigawan na wala tayong ibibigay ni kahit katiting sa atin pong mga teritoryo. Samantalang si Digong, ano yung sinabi? Ano po ang desisyon ninyo, Mr. President? Diba yan yung sinabi ni Digong sa China, sa presidente ng China, sa prime minister ng China na si Xi Jinping. Anyway, tuloy pa natin. Nga po, yan siguro ang kulang na ingredient. Kasi mukhang walang suporta ang pagpapalit ng gobyerno pagdating dito sa hepe ng Armed Forces of the Philippines, hepe ng PNP, at saka ng kalihim ng National Defense. Kasi nung 2 beses na nagpalit tayo ng presidente, at least yung hepe ng police, PC, na si Fidel Ramos, at saka yung Secretary of Defense ni Marcos ay talagang bumitiw sa chain of command na mukhang hindi mangyayari sa ngayon, no? Unless talagang merong iba na mga opisyalis ng militar na magsasabi, titiwalas, aalis na kami sa chain of command at hindi na namin kikilanganin, pati si Browner at saka si Gibo Teodoro, no? At hindi nila kikilalanin ang Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, no? So pag walang ganyan na titiwalag sa chain of command, talagang hindi makakasapi sa pagpalit ng gobyerno ang hukbong sandatahan. Pero ang tanong nga is, masisitmura pa ba pati ng mga matataas na opisyalis ng hukbong sandatahan at kapulisan ang nangyayari sa ating bayan ngayon? Ang nakakagalit siyempre, silang mga sundalo, binubuwis ang buhay nila para sa inang bayan. Pero nung ginagawa ng mga politiko, nagpapasasa sa kanilang pwesto. Nagpapayaman galing sa kaban ng bayan. Sigurado naman ako na dahil... Kasi biruin nyo, mga kababayan, pag nanalo si Sara Duterte sa pagka-presidente, baka magulat na lang tayo, mga kababayan, mangyari yung pangarap ni Digong na ang Pilipinas ay magiging province of ano. Itong mga militar at saka mga pulis na opisyalis na ito ay nag-aral naman sa Philippine Military Academy, nag-aral naman sa PNPA, meron silang sapat na pagmamahal sa bayan para alam nila na kinakailangan na ang bagong kabayanihan now na, not tomorrow. Kung nagbubulag-bulagan ng Browner at saka Antidoro sa realidad ng lipunan sa Pilipinas, sa matindi ng kahirapan, alam ko naman na meron pa rin ibang mga opisyalis na nararamdaman at nakikita yan. At alam nila
na meron talaga silang obligasyon na maging protektor ng sambayan ng Pilipino. Now, pero yung bang numero ng taong bayan na lalabas na nagpoprotesta laban sa korupsyon, ano magiging impluwensya nito sa ating kung sandatahan? Well, siyempre, yan ang magiging basihan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung dapat nga ba nilang bigyan ng proteksyon ngayon ang mamamayang Pilipino. Siyempre, no, hindi naman sila po pwedeng mamuhay na bukod sa mas malakihang lipunan ng mga Pilipinong ginagalawa natin ngayon, na ngayon ay nakaluklok sa kahirapan. Siyempre, pag nakita nila na ang mga taong bayan ngayon, hindi lang sa internet, kung hindi sinusugal na ang kanilang mga buhay para manindigan laban sa korupsyon, sila mismo bilang mga tao na talagang inalay na ang buhay sa inang bayan, dapat din manindigan laban sa korupsyon. At yan naman ang hinihingi natin, na sana nga hindi lang iglesia, hindi lang mga simbahan ang lumabas na sa mga lansangan at isugal ang kanilang mga buhay para sa kanilang paninindigan laban sa korupsyon at sa pagbabago ng gobyerno, kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino na. Kaya po natin na mas malaki pang pagtitipon kaysa sa iglesia kung lahat ng galit ay lalabas na sa lansangan. Kinakailangan na po kayong lumabas sa lansangan. Sa mga kababayan Pilipino, ito, cut na natin mga kababayan ha. Ito, payo ko lamang po sa mga kababayang Pilipino po natin. Matuto na po tayo sa nangyari po sa nakaraan. Nung napatalsik si former President Ferdinand Marcos Sr., naghirap lalo ang Pilipinas. Sinasabi nga ng mga matatanda mga kababayan na nakakausap ko na nung panahon, ni former President Ferdinand Marcos Sr. napakasarap ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Talagang makikita nyo yung pagmamahal ng isang presidente sa kanya nasasakupan. Pero, nung napatalsik mga kababayan sa pwesto, ito pong si former President Ferdinand Marcos Sr., biglang naghirap ang Pilipinas, napapunta sa mga pribado, yung mga pag-aari ng gobyerno at hindi na ipagpatuloy yung nuclear doon po sa may nuclear power plant doon po sa may Bataan mga kababayan na dapat ay makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin pagdating po sa enerhiya ng kuryente na mapamura sana kahit papaano mga kababayan. Alam nyo, bakit hindi na lang kaya, eto payo ko bakit hindi na lang kaya kayo mag-rally para singilin yung mga politikong nangako sa inyo katulad nung 2,000 na libreng kuryente? Yung nangako sa inyo ng 10,000 bawat pamilyang Pilipino. O bakit hindi kayo mag-rally at yan ang singilin ninyo? Kasi unang-una, yan talagang may utang sa inyo. Diba? Ang taong bayan dumadanas ngayon na mataas ang presyo ng kanilang kuryente. Nasan yung pangako ni Marcoleta? O bakit hindi kayo mag-rally at yan ang singilin ninyo? Hindi yung papatalsikin ninyo yung presidenteng nagtatrabaho at nagsiwalat ng matinding korupsyon dito po sa ating bansa. Diba? At handang magpakulong ng mga politikong sangkot dyan. Alam nyo, konti na lang iisipin ko na kaya siguro nagrarally yung iba kasi medyo kinakabahan na dahil may mga makukulong po talaga dito sa investigasyon na nangyayari patungkol po mga kababayan sa maanumalyang flood control. Maniwala kayo, baka nga yung iba pang makukulong dyan mga kasapi pa nung iba't iba pang mga religious na talagang nag-iingay dito po sa ating bansa. Kaya siguro mga kababayan, ganyan na lamang yung galit nila kay Presidente at gusto po nilang patalsikin si PBBM. Tayo nagtatanong lang diba? Hindi po ba baka kaya kayo nagkakaganyan at gusto nyong patalsikin si PBBM kasi baka may mga pinoprotektahan kayo. Diba? Or di kaya naman mga kababayan, yung mga makukulong dyan, baka miyembro. Diba? Wala akong pinapangalanan pero sana naman, kung kayo po ay magrarally, sana sa maayos na paraan mga kababayan at sana pang kapayapaan talaga at hindi pang para sa mga Duterte, para kay Sara Duterte. Kasi kung ang purpose po ng rally ninyo para po dyan, ewan ko kung kakatuwaan kayo o susuportahan kayo ng totoong Panginoon. Ano po? Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa issue po na yan. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi mga kababayan, ito naman po ay nasa Bible. Sinasabi na kung sino yung namumuno, dapat pong magpasakop. Yung mga tao mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon,
Kung sila mismo, patatalsikin nila yung taong namumuno na may malinis naman na intensyon dito sa ating bansa at nagtatrabaho ng maayos, ewan ko kung susuportahan niya mga yan ng Panginoon.